Maligayang pagbabalik, maghanda para sa mas marahas na bagyo at matinding pag-ulan. Mangyaring i-like ang video na ito at ibahagi sa iba upang makakuha sila ng tamang impormasyon at mag-subscribe sa aking channel upang makakuha ng susunod na mahalagang babala. Salamat! Magandang araw sa lahat. Kung akala ninyo ay tapos na ang banta ng bagyo, mag-isip-isip muna dahil kahit unti-unti nang lumalayo ang bagyong Ada mula sa Catanduanes, nananatili pa rin ang malalakas na hangin, malalaking alon, at pabago-bagong panahon sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Sa pinakahuling ulat ngayong alas 10 ng umaga, pinananatili pa rin ni Ada ang lakas nito habang dahan-dahan itong kumikilos palayo ng Catanduanes. Ang sentro ng bagyong Ada ay namataan sa layong 140 kilometro hilagang silangan ng Virac, Catanduanes. Ibig sabihin, nasa dagat pa rin ito ngunit sapat ang lapit upang patuloy na makaapekto sa maraming lalawigan. Sa usapin ng lakas, taglay pa rin ni Ada ang maximum sustained winds na umaabot sa 75 kilometro kada oras, na may bugso ng hangin hanggang 70 kilometro kada oras, at may central pressure na 900 at 76 hectopascals. Bagamat bahagyang humina kumpara sa mga nakaraang araw, hindi pa ito dapat baliwalain, lalo na't malawak ang saklaw ng hangin nito. Sa kasalukuyan, mabagal ang galaw ni Ada, patungong east-northeastward. Dahil sa mabagal na galaw na ito, mas tumatagal ang epekto ng ulan at hangin sa mga apektadong lugar. Ang malalakas hanggang halos gale force na hangin ay umaabot hanggang 380 kilometro mula sa sentro ng bagyo, kaya kahit malayo sa sentro, dama pa rin ang epekto. Sa ngayon, may tropical cyclone wind signals na nananatiling nakataas. Sa ilalim ng wind signal number 2, inaasahan ang gale force winds na maaaring magdulot ng minor hanggang moderate na banta sa buhay at ari-arian. Saklaw nito ang Catanduanes at ang silangang bahagi ng Camarines Sur, partikular ang Caramuan. Sa mga lugar na ito, posible ang pagkakasira ng mahihinang istruktura, pagbagsak ng puno, at peligro sa mga aktibidad sa dagat. Samantala, wind signal number 1 naman ang umiiral sa mas malawak na bahagi ng Luzon at Visayas. Dito inaasahan ang malalakas na hangin na maaaring magdulot ng minimal hanggang minor na epekto, ngunit sapat pa rin upang magdulot ng abala sa pang-araw-araw na gawain. Kasama sa signal number 1 ang timog bahagi ng Quezon, kabilang ang mga bayan mula Tagkawayan hanggang Perez at ang Polillo Islands, pati na rin ang Camarines Norte, natitirang bahagi ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon, at mga isla ng Ticao at Burias. Sa Visayas naman, sakop nito ang Northern Samar. Bukod sa direktang epekto ng bagyo, pinalalakas pa ng northeast monsoon o amihan ang sitwasyon. Dahil sa kombinasyon ng amihan at ng panlabas na sirkulasyon ni Ada, inaasahan ang malalakas hanggang napakalalakas na bugso ng hangin, lalo na sa mga baybaying dagat at bulubunduking lugar. Ngayong araw, posibleng maranasan ang ganitong kondisyon sa Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Ilocos Norte, Aurora, Quezon, buong Bicol Region, Northern Samar, Samar, at Eastern Samar. Kahit walang direktang paglapit ng sentro ng bagyo, ang hangin at alon ay nananatiling banta. Pagsapit ng Enero 11, patuloy na mararamdaman ang epekto sa Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora, Polillo Islands, at Catanduanes. At sa Enero 20, apektado pa rin ang Hilagang Luzon at ilang bahagi ng Southern Luzon, kabilang ang Abra, Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, at Catanduanes. Mahalagang tandaan na ang malakas na ulan at hangin ay maaari pa ring maranasan kahit sa labas ng inaasahang daraanan ng bagyo. Ang galaw ni Ada ay maaari pang magbago at posibleng umiikot ito sa silangan ng Luzon sa mga susunod na araw. Dahil dito, ang mga forecast ay maaaring magbago at ang epekto ay maaaring tumagal. Batay sa kasalukuyang pagtataya, mananatiling tropical storm si Ada habang nasa silangan ng Luzon, ngunit inaasahang hihina ito bilang tropical depression pagsapit ng Martes. At posibleng maging low pressure area bandang Huwebes dahil sa patuloy na pag-iral ng northeast monsoon. Gayunpaman, maaaring mangyari ang mas maagang paghina depende sa magiging galaw ng sistema. Isa sa mga pinakaseryosong banta sa ngayon ay ang kondisyon ng karagatan. Sa loob ng susunod na 24 oras, inaasahan ang maalong hanggang napakaalon na dagat sa maraming baybayin. May mga lugar na maaaring makaranas ng alon na umaabot hanggang 4 na metro, partikular sa Isabela, Northern Aurora, Camarines Norte, Eastern Seaboards ng Cagayan at Polillo Islands,
at hilagang baybayin ng Catanduanes at Camarines Sur. Ito ay lubhang mapanganib, lalo na sa maliliit na sasakyang pandagat. Sa iba namang lugar, gaya ng Babuyan Islands at silangang baybayin ng Catanduanes, posible ang 3.5 metrong alon, habang 3 metrong alon naman sa Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, at ilang bahagi ng Quezon at Aurora. Dahil dito, mahigpit na pinapayuhan ang mga mangingisda at operator ng maliliit na bangka na huwag munang pumalaot, lalo na kung kulang sa kagamitan o karanasan. Kahit ang mga mas malalaking sasakyang dagat ay pinapayuhang mag-ingat. Sa kabuuan, kahit unti-unti nang lumalayo si Ada, hindi pa tapos ang epekto nito. Ang kombinasyon ng bagyo at amihan ay patuloy na magdadala ng malakas na hangin, ulan, at mapanganib na kondisyon sa dagat sa mga susunod na araw. Pinapayuhan ang lahat na manatiling alerto, makinig sa mga opisyal na abiso, iwasan ang hindi kinakailangang paglalakbay, at maghanda lalo na ang mga nakatira sa baybayin at mabababang lugar. Ito ang pinakahuling malawak at detalyadong update tungkol sa Bagyong Ada. Manatiling ligtas at patuloy na magbantay sa lagay ng panahon sa mga susunod na oras at araw.